Human daw. Kuya, no? Saging. Ayan, sasayawin natin. Okay. Subukan natin ang bilao, ha? Ayan now. Sino ang wala? Sino ang absent? Yan sa klase? Supervisor? Si Joseph? Char? Ayan. Okay. Sabihin lang nila kung ano ang labag. Usapan natin o. Natalakay natin ngayong umaga. Okay? Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba? Okay. Ngayon ay mayroon tayong bisita. Gusto niyo bang makilala ang ating bisita, mga bata? Okay. Lahat ay tumingin sa likod. Ano nga ulit ang gagawin natin kapag meron tayong bisita, mga bata? Maganda. Pati natin ang maganda. Magandang umaga po. Ano pangalan mo?
Ngayon, ang aking kaarawan. Arawan ni Munting Mark. Tapos, Dahil kaarawan ko ngayon ay meron akong ibigay sa inyo. Yung party bibigyan tayo ni Munting Mark na isang 40 hat. Nandito niya nadala. Nakalimutan ng dalgit. Okay, kaya bibigyan natin ng bibigyan natin sa kanila. Okay. Kuha lang isa, kuha lang isa. Okay. Dahil kaarawan mo Lord Mar ay bibigyan niya kayo ng ano ba ang sasabihin kapag may nabigay sa atin? Anong sasabihin? Napansin kong malungkot si Munting Mark. Bakit nakalungkot Munting Mark? meron ako mga clouds at mga logo. Gusto daw ni Munting Mark na magkaroon ng mga ano? Mga kaya ngayong araw ay tutulungan natin si Munting Mark na magkaroon ng plans at mga logo. Dito ba kayo mga dito mga bata sa street alasan? Mayroon tayo plans. Okay, ilang plans sana igaling na. Okay, ano na nakasunod niyo sa mga plans? Meron mga meron pa mga logo dito mga bata? Wala. Kaya hahanapan natin ng paraan na magkaroon ng logo ang ating mga plans. Ano kaya tayo gawin na kuha ng mga logo ng mga bata? Dito sa okay, meron mga everybody, okay, basahin na natin kung ano dito. Okay, ang mga cups na ito ay naglalaman ng mga balloons. Okay, kung sino man ang halimbawa kapag kayo ay nakasagot, ay pipili lamang kayo ng numero dito. At saka yung babasagin gamit ang marker. Okay, pero mga bata, dapat ay pumili kayo ng tama numero. Hindi lahat ng cups ay mayroong laman ng balloon. Okay? Ngayon, sa magkakaroon paraan kayo magkakaroon ng parang pagkakataon na makabasag ng cups. Pero magitan ng pag-participate at ano pa? Pagsagot sa okay. Sa araw na ito ay ating tutulungan si Munting Mark na magkaroon ng logo sa kanyang kaarawan. Sa loob ay magiging siya kaging masaya sa araw ng kanyang kaarawan. Naintindihan ng ba mga bata? Excited na ba kayo tutulungan si Munting Mark? Okay, si Munting Mark, tatawagin talaga natin mamaya. Diba? Maraming salamat po mga bata. Okay. Alright. Ngayon na na kayo kumuha. Upo na upo. Okay, upo. Ano na ulit ang gagawin natin kapag tayo ay nagkakaroon ng talakayan? Anong gagawin natin? Yes, kayo. Makinig na, maayos, magaling. Meron ding mga alituntunin na ihanda si teacher dito. Atin lang basahin mga bata. Una ay nakinig sa pangalawa. Iwasan ang pag-ipag-usap sa atabi. Pangatlo. Okay, itaas lamang ang kamay kung gusto sumagot. Do not answer in
Joji, ay huwag natin magtawanan. Okay, hayaan natin na hayaan natin may lahat niya ang kanyang ideya. Naiintindihan ng ba mga bata? Okay, ito tatlong translate mo ay nagwera sa salita sa tawad. O kaya, hatiin mo ang base sa nagwera. Halina't magbilang ng isa hanggang tatlo. Magsimula tayo kay Alisa. Kaya nga, 1, 2, 3. Okay. Sila ka. Right, Ann? 2, 1. Okay. Yes. Lahat ng unang pangkat tumayo. Lahat ng unang pangkat tayo. Okay. Kilalanin ninyo ng mabuti ang inyong mga kasama. Okay, 1. Okay. Sige na. Okay, upo, 1. Okay, upo, 1 po. Okay, pangalawang pangkat. Pangalawang pangkat. Quiet. Pangalawang pangkat. Okay, upo, upo. Pangalawang pangkat. 1, 2, 3. Ano nangyari dyan, Jiho? Ano sa 3 daw? 1, 2, 3. 3. Sa kanya ako nag-start kanina, 3, 1. Okay. Sige. Pangatlong pangkat. Pangatlong pangkat. Okay. Sige, upo. Ang unang pangkat ay dito, upo. Ricky. Pangalawang pangkat dito. Pangatlong pangkat dito. Pagbilang ko na ako, hindi ko pa sinabi. Pagbilang ng 10, dapat ay nakapunta na kayo sa inyong area. Okay. 1, 2, 3, 4, Okay, sige. So, hindi rin ito daw. Pag hindi ka nakaupo, mayroong hindi pa nakaupo. Okay, kailangan ulit ako ng 3, ha? 1, 2. Kapit ba ka naman dito? Okay. Nasaan ang unang pangkat? Bigyan mo si teacher ng isang siyaw. 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 Yan, pangalawang pangkat. Siyaw, pangalawang pangkat. Siyaw, pangalawang pangkat. Pangatlong pangkat. Okay. Ngayon, hindi pa nakaupo si Mats na minus. Okay, sige. Ngayon ay para sa una ninyong gawain. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, para sa una ninyong gawain, ito ay sa word puzzle. So, meron 5 salita dito na dapat ninyo makita na related o may kaugnayan sa ating talakayan ngayon sa limpaksa ngayon. Kaya dapat ay mahanap nyo ito. Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba mga bata? Okay. Magbigay lamang ng isang yes kung kayo ay tapos na.
Yan, walang tangkal. Ilan na yung nakita? Kahit hindi niya mahala lahat. Okay. 1 minute. Okay, next up is only 30 items na. Madalian na niyo. Isa na lang kung wala sa inyo, ha? Ito. Sige, tuloy niyo, ha? Sige. Okay. 30 seconds. Kalakal. What? What? What is it? Oh my God. Ilan na nyo nakita? Kalakal at saka isa na ako lang. Pwedeng diagonal na, nakadiagonal na pagganito. Pagganito, pagaliktad. Dakal. Iwawas to natin ang inyong ginawa. Pahiraw ng pilot pen. Okay. Sige, upo na po. Okay. Ito ang ginawa ng unang pangkat, tama? Ito ang ginawa ng unang pangkat. Okay, sige. Okay. Ang kanilang nakita ay globalisasyon. Ito ay tama. Merong word na globalisasyon. Meron din silang produkto, magaling. Meron din silang halakal, magaling. Meron din silang industrial, ito. Hindi yan kasama. So, nakuha nila ay 4. 4 ba? 4. Okay. Alam ko ba kung nasa lang pang-limang salita? Nandito, oh. Okay. So, global. Meron silang product. Okay, kalakal. Industriya. Map. Walang word na map. Product. Yan, mali yan. Okay. Dapat kasi produkto. Dapat globalisasyon, hindi global lang. Okay, yung walang okay, mapa, hindi siya kasala-sala. Ano kaya ito? Dapat sila? 2. Okay. Ito, globalisasyon, produkto, halakal, industriya. Ang hindi nila nakuha ay ang local. Okay. So, mayroon silang 4. Okay. Isang representante sa unang pangkat, pangalawang
Nagawa. Okay. Opo, opo. Okay. Para sa unang pangkat, ano ang inyong nabuo? Sabihin ninyo, ano ang inyong nabuo? Unang pangkat. Ano? Amerika. Okay, meron Amerika. Okay, ito ay nagsisigaw sa bansang Amerika at bansang China. China, okay? Okay. Tama? Okay. Sa susunod, okay, pangalawang pangkat. Ano ito? Sabihin niyo pangalawang pangkat. Na? Bill or? Okay, kasunduan or transaction. Okay, ito ay tama. Sa susunod, ito ay? Ano sa tingin niyo? Naging siguro sa larawan. Ano ito? Region 9. Okay. Tama. Okay, ngayon. Base sa inyong mga nagawang gawain, okay, mula dito, makinig unang pangkat. Mula dito, hanggang dito na gawain, ano sa tingin ninyo ang talakayan natin ngayong umaga? Global. Sige, mayroon bang ideya? Yes. Okay. Globalisasyon, maaari. Ano pa? Meron pa bang ideya? Ano? Yes, sir. Hi, sir. Okay. Patingin. Hi, sir. Isyong produkto, maaari. Sino pa? Sino pa ang susumubok mo na sa? Okay, yes, ready. Industrial. Okay. Ang inyong mga sinabit o yung mga ideya ay tama naman. Yun ay may pagmayang sa ating talakayan ngayon. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa pakibasa mga isyo sa buhayan. Okay. Sino kayo? Sino sa inyo dito? Ano yan? Yes? Yan? Okay. Sino sa inyo dito ang may mga kamag-anak o magulang na nagtatrabaho sa kumpanya or pagawaan? Okay, sa'yo, Jiho. Gulay, nagtitinda ng gulay, negosyo. Okay, sino sa inyo dito ang mga kamag-anak ay abroad, nasa abroad? Okay, marami-rami. Okay, marami-rami. Sino sa dito ang mga farmers, ang magulang? Farmers. Okay. Kapag sinasabi natin mga isyong pangkabuhayan, kapag sinasabi natin pangkabuhayan, unang pangkat, ito ay tumutukoy sa pera, trabaho, o mga produkto. Okay? Produkto. Okay, ano ba ang mga isyong pangkabuhayan? Meron tayo dalawang isyong pangkabuhayan na tatalakay sa inyong araw. Okay, ito ang una. Okay, ito ang una. Ano kayo sabihin mo? Globalisasyon. Yes, maaari. Meron din tayo. Nayan sa iba. Komunikasyon at transaksyon sa iba. Nakakalakal. Okay. Mga isong pangkabuhayan. Ano nga ba ang isong pangkabuhayan? Ng pagpapakibasa? Okay, mayroong mga trabaho. Sino ba dito ang mga mayroong trabaho, mga magulang, or mga ate? Okay, kapag sa paghahanap buhay na tumutukoy sa
pera, magkano ang sweldo nila, magkano ang kita. Okay. Next. Okay, ang unang issue pangkabuhayan ay ang issue open trade. Ito ay basic pulo sa open trade. Ano ba ang open trade? Nabasahin ng teacher. Ay ang magiging pagkalakalan, magiging madali ang pagluba sa pag-aangkat ng mga produkto dahil sa pagtanggal ng mga balakid sa halakalan. Bakit pinakatayo Juan? Brado? Okay. Kapag sinasabi natin, makinig, kapag sinasabi natin open trade, ito ay ang pagkakaroon ng kalayaan na magipagkalakalan, magipagkalakalan sa ibang bansa. Ibig sabihin, ang produkto na nanggaling sa ibang bansa, pwede i-angkat dito sa Pilipinas. Gayon din ang Pilipinas, maaari din magbenta ng produkto sa ibang bansa. Okay. At dahil sa pagtatanggal ng mga balakid sa kalakalan, walang buwis ang mga kalakal mula sa ibang bansa. Ano ba itong buwis? Buwis. Ito ng pasamer bayan. Ano lang, may kapag sa sakon. Yes, maaari rin buwis. Okay, ano ba itong buwis? Yes, ito ay ang karapatang halagang bayad ng mga nagmamay-ari ng kumpanya. Sino itong anak ng CEO? Baka mamaguro yung CEO. Mga anak, mga nagmamay-ari ng kumpanya. May mga pagawaan. Ikaw, Ricky? Anak ng CEO. Okay. Yes, sila. Yung mga nagmamay-ari ng kumpanya, mga nagmamay-ari ng mga establishment, nagbabayad din sila ng buwis. Pero sa open trade, pag galing sa ibang bansa, wala silang pinabayaran ng buwis. Sa open trade, pagbibili ang produkto sa murang halaga kaysa sa mga lokal na produkto. Okay, yung mga nanggaling mga produkto na nanggaling sa ibang bansa ay mas mura kaysa dito sa Pilipinas. Kaya ano nangyayari sa mga lokal na produkto? Yes, Adrian? Nasira or nawawasak kasi wala nang tumatangkilik sa mga produkto na lokal. Kasi ang mas tinatangkilik na mga Pilipino ay ang mga tao ay ang mas mga bagong produkto at mga mas durability at mas mura. Okay, mas mura. Yan ang open trade. Naintindihan lang ba open trade? Wala sa tang open, malaya. Malaya na ipagkalakalan sa ibang bansa, patungo sa ibang bansa. Okay. Epekto ng open trade. Ano kaya ang epekto ng open trade? Yes, gusto kong bumasa si Munting Alvin. Basahin Munting Alvin ang unang epekto ng open trade. Negosyante. Dahil sa open trade, nahihirapan ang mga lokal na negosyante. Kapag sinasabi ng lokal na negosyante, yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, mga Pilipino na nagmamay-ari rin ng mga produkto o serbisyo, nahihirapan sila na ipagbili ang kanilang mga produkto dahil mahal. Okay, dahil mahal, kaysa sa mga produkto na nanggaling sa ibang bansa. Okay, yan ang isa sa epekto ng open trade. Nahihirapan silang ibaligya para tangkilikin ng mga consumer. Okay, next. Okay, pangalawang pangkat, pakibasa. Kawasan ng mga lokal na industriya dahil sa nababaliwala ang mga matamatan na nagbibigay okay, dahil din sa isa din sa epekto ng open trade ang pagkawasak ng mga lokal na industriya. Yun na ang sabi ni Adrian na nawawasak ang mga industriya dito sa atin.
Dahil, bakit kaya? Unang pangkat, bakit kaya nawawasak ang mga produkto o mga industry dito sa atin? Dahil sa ano? Mahal ang produkto dito. Okay, mahal ang produkto kasi mahal din yung mga ginagamit nila ng mga bagay para magawa ang produkto. Kaya mahal din yung produkto na nagawa nila. Okay. Next is, pangatlo, mag-ibasa ko ng pangkat. Hindi na kailangan sa ating bansa. Unang pangkat. Unang pangkat. Hindi na kailangan sa ating bansa dahil sa pagsusunod sa mga luwang na nabubuhay. Okay. Ito talaga ang pinaka-epekto ng epekto tindi ng kahirapan sa ating bansa. Okay. Dahil sa mas binibigyan ng pansin yung mga, alam niyo ba yung mga dayuhang namumuhunan, yung mga investors. Ano yung mga investors? Ano yung investing? Yes, mga halimbawa ako may negosyo ako dito sa Pilipinas. Okay, may negosyo ako sa Pilipinas. Nag-ibag, mayroong investors ako from abroad. Kaya sila ay tutulong sa akin para mas malakas yung production. At yung produkto na yun ay pwede rin ilabas dito sa ibang bansa. Okay. At ang bibigay pabor sa mga dayuhang namumuhunan, binibigyan pansin yung mga dayuhang namumuhunan. Bakit kaya? Dahil mas, ano ang meron sa mga dayuhang namumuhunan? Bakit sila binibigyan pansin? Para mas, okay. Higit sa lahat, yung mga dayuhang namumuhunan or mga investors, malaki silang magbigay. Okay, malaki sila magbigay ng halaga para mas malalakas yung produksyon ng kumpanya. For example, si Ray, meron siyang kumpanya. Okay, meron siyang paggawaan ng mga sapatos. Tapos, humanap siya ng investors galing sa ibang bansa. Okay, kasi mas mahalaga or mas malaki ang halaga na i-invest ng mga dayuhan kaysa sa maghanap siya ng investors na galing sa bansa. Okay, sa ating bansa. Okay. Next. Okay. Naintindihan lang ba ang epekto ng open trade? Naintindihan lang ba? Okay. Next is globalization. Ano ba ibig sabihin ng globalization? Ano ibig sabihin ng globalization? Pangalawang pangkat, ano ibig sabihin ng globalization? Global. Ano ibig sabihin ng global? Ito ay nagtutungkol sa buong mundo lugar. Okay, hindi natin sa Pilipinas, maya na sa ibang bansa. Okay, kapag sinasabi natin globalization, ito ay ang malaya at malawak na pagkipag-ugnayan ng mga gawaing pang-ekonomiya, panlipunan at pang-teknolohiya at kultura. Ito ay ang ugnayan ng ibang bansa. Okay, kaya ng Pilipinas, di ba, nagpag-ugnayan tayo sa bansang Amerika. Okay, meron tayo ugnayan sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar panig na mundo. Ito sa ekonomiya, panlipunan at pang-teknolohiya. May mga produkto na nanggaling sa ibang bansa. May yung mga phone, yung mga cellphone, saan pa nanggaling? China. Made in China. Made in China. Made in China. Made in So, may mga iba't ibang produkto na nanggaling din sa ibang bansa. Okay. Yan ang ibig sabihin ng globalization. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa sa ibang bansa. Okay. Next. Dahil sa globalisasyon, mabilis na pag-unlad ng kalakalan sa pagitan ng iba't ibang bansa sa daigdig. Yun na nga, dahil malawak ang ugnayan natin, ugnayan ng bansa sa bansa,
aktibidad or malakas ang kalakalan. Malakas yung negosyo. Malakas yung transaction. Kasi hindi lang man dito sa Pilipinas naka-focus. Okay? Meron din tayo makuha din tayo ng mga iba't ibang investors sa pagkaya ng negosyo. Maaari din kayo kumuha ng mga mamumuhunan sa ibang bansa. Okay, next. Mabilis ang paglago ng pandaigdigang at transaksyon sa pananalapi. Yun na nga. Kapag lalakas ang produksyon, okay, maraming kita. Magaling, maraming kita. Kapag lalakas ang kumpanya, maraming kita at marami na rin mga hindi lang sa Amerika mo pwedeng ibenta. Para rin sa Thailand, sa Korea, ganon. Kaya lalakas ang transaction dahil nga ito ay globalisasyon. Okay, dahil sa globalisasyon. Next. Dahil sa globalisasyon, lumaki ang pamumuhunan ng mga dayuhang mga ngalakal na nakapagbibigay ng produksyon na makatutugon sa pangangailangan ng mga tao. Okay. Yun ang dahil sa globalisasyon, lalakas yung produksyon. Okay, produksyon. At kapag lalakas ang produksyon, maraming kita, maraming namumuhunan at pwede rin maaaring makatugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Okay. Halimbawa, nagbebenta si John ng sapatos. Okay. Tapos, yung ano niya, yung product niya, bentang-benta sa ibang bansa, bentang-benta sa Thailand. So, pwede ibenta ni John ang kanyang produkto sa ibang bansa. Okay. Next. Okay, paglagi ng kakulangan sa mga husay na ito ay dahil sa globalisasyon. Ito advantage ng globalisasyon. Dito naman ay ang epekto ng globalisasyon. Ano nga ba ang epekto ng globalisasyon? Okay. Paglaki ng kakulangan sa nauhusay ng manggagawa o brain drain sa bansa dahil sa mga akit ng mga tao sa mataas na pasahod ng mga bansang umaangkat ng mga manggagawa tulad ng mga bansa sa Europa, Canada at sa kanilang bansa. Ito totoo to. Mas malaki ang pasahod sa ibang bansa kaysa dito. Okay? Para sa Pilipinas. Okay, dito. Okay, kung dito, pwede kang sasahod ng 3,500 o 7,000 a month. Doon sa ibang bansa, pwede kang sumahod ng 15,000 or 30,000 a month. Regardless of ikaw, depende na lang kung anong papasukan mo na trabaho. Kaya, mas dadami yung mga manggagawa doon, mas maraming Pilipino ang nahihikayat na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho kaysa dito sa Pilipinas. Dahil malaki ang pasahod. Okay, next. Na sila kay mamasahe. Yes. Okay, baka si Jiho may balak na mag-abroad. Balak na mag-abroad si Jiho. Okay. Next is last, pagkasira. Okay. Pagkasira ng kalikasan dahil sa paggamit ng mga likas na yaman na pinagbubula ng mga materyales at sa tulong ng mga paggawa at industrialisasyon. Okay, yun na nga. Ito na ang epekto ng globalisasyon sa kalikasan dahil sa pagkuha ng mga likas na materyales. Sa Pilipinas. Ito sa kalikasan. Okay, marami na nagsunog kasi ginagawa yung kahoy, pagpuputol ng kahoy. Kasi factory, ginagawang Paglagay ng basos Okay, ginagawang charcoal. Okay, papel. Okay, ito ang nagiging epekto ng globalisasyon. So, hindi lang pala sa atin bilang tao ang naka-epekto ang globalisasyon. Maaari din sa atin kalikasan. Okay, naintindihan lang ba mga bata? Naintindihan lang? Okay. Ano nga ulit ang dalawang isyong pangkabuhayan na ating tinalakay? Open trade. Yes, Rinante. Open trade. Open trade at saka
Okay, magaling. Open trade at globalization. Okay, pili ng numero, Renante. Renante, pili ng numero. Ayaw lang. Ayaw lang. Pili ng numero, pili mo na. Anong numero? 40, okay. 40, okay, go. Okay, ilan po? Okay, 1 point. 2. Okay. Next is, naintindihan any questions? May mga katanungan ba? Wala. May mga katanungan ba? Wala. Okay, sige. Bakit kaya natin dapat talakayin or ano kaya ang mapupulot natin na aral dito sa globalisasyon sa mga isang pangkabuhayan? Or paano kaya natin bilang isang mag-aaral, paano natin masolusyonan? Kasi ito yung pamamaraan ninyo, paano ninyo masolusyonan ang isang pangkabuhayan? Okay. Yes, Ricky. Okay, paano mo masolusyonan? Mag-aaral ng mabuti. Ano pa? Mag-aaral ng mabuti. Dahil, sige, ano pa? Okay, mag-aaral ng mabuti. Dahil sa pag-aaral ng mabuti, maaari kayo, okay, magkaroon kayo ng kaalaman kung ano ang mga isyong pangkabuhayan, kung paano kayo mamumuhay dito sa atin. Paano na kayo makaipon ng pera. Okay, paano nyo kapag kayo ay baka sa inyo dito gusto magnegosyo, okay, magnegosyo in the future, maging CEO, puhon. Okay, kailangan nyo mag-aral ng mabuti. Okay, pili ng number, Ricky. 49, go. 49. Okay, walang naman. Upo. Okay. Ngayon, upo na upo. 1, 2, 3. Okay. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang ibig sabihin ng isyong pangkabuhayan? Okay. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang isyong pangkabuhayan? Yes, unang pangkat. Bawi unang pangkat. Okay. Okay, ano ang isyong pangkabuhayan? Base sa ating mga nakakita Palakalan sa iba. Basta, okay, maaari rin yan. Pumunod, pili ng numero. 35. 5 points. Okay. Okay, tama ang sinabi ni Muslim Al-Khawzar. Sino pa rin? Mayroon pa talagang gusto marinig. Okay, tungkol sa pangkabuhayan. Ano ang isang pangkabuhayan? Sige, ako. Okay, open trade at globalization. Yan ang dalawang issue na tinalakay natin. Ang tanong ni teacher is, ano ang isang pangkabuhayan? Lokal at? Okay, Adrian, sige. Ikaw, Adrian. Tayo. Okay, ito, okay. Tama ang sinabi ni Adrian. Ang isang pangkabuhayan ay ang mga suliranin na kinakaharap ng mamamayan sa pangkabuhayan. Okay, pili ng numero. Adrian. Karawa ba? 18. Karawa. Group
Okay, ngayon para sa inyong pangkatang gawain, basahin ni teacher, pangkatang gawain na tayo. Pumili ng isang representante sa inyong pangkat upang bumulot ng isang produkto. Base sa inyong nabulot ng produkto, gumawa ng isang patalastas. Alam niyo ba ang patalastas? Patalastas. Ito ay isang advertisement. Advertisement patalastas. Okay. Bumili kayo ng mga produkto. Sama na. Okay. Ano nga ulit ang gagawin? Ano nga ito yung gagawin? Tulungan patalastas. Okay. Ano nangyari sa inyo, Alcauser Chihu? Okay. Group 1 and group 3. Okay. Sige. Ano nga ito yung gagawin? Gagawa kayo ng isang bumili na isang representante para bumulot ng inyong produkto. Okay, Alvin. Pangalawang pangkat na yung Nasina, Ricky. Okay, bulot nyo. Magulat ka. Clear. Ikaw na lang. Produkto na gawa ng Pilipinas. Ang gagawin ninyo ay, kung kayo ang gumawa nito, paano nyo ito ibibenta sa mga bayan? Okay, paano nyo ito ibibenta? Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba? Sige. Meron lang lamang kayo 3 minuto para gawin ang inyong ginawa. Okay, bago kayo ang pagpapatalastas, imamodelo na siya lang inyong ginawa, imamodelo. Isa-isa, may ganyan. Sige, 3 minuto lamang. Okay, your 3 minutes starts now. It is 20% off. It is 20% off sale.
Makinig. Para alam ninyo kung paano kayo i-rate. Sige. Nakita lang? Nakita? Okay. Para sa pamantayan sa nagawang patalastan o fashion show. Okay. Ang ang paggamit ng mga salita na hikayan sa mga nakahihikayan sa mga malalayo. Okay, mga representante ng bawat grupo. Representante ng bawat grupo. Makinig mga mabuti. Okay, ang paggamit ng mga salita o nakahikayan sa mga malalayo. 35%. Pagkamalikhain, kaya paano nyo ihikayan, paano nyo gagawin. Yung unang pangatong pakinig. Para alam nyo kung paano nyo gagawin nyo patalastan inyong pagkamalikhain 30%. Nakapagbibigay alin sa manonood is 5%. Okay, kapag maraming hiyaw o palakpak, okay, automatic 5 points. Okay, kung one is 50%. Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba? Okay. Handa na ba kayo? Paano na yun? Naka-follow me mode? Okay. Mga representative, handa na ba kayo? Okay. Okay. Ngayon, tumayan natin ang mga produkto mula sa unang pangkat.
sabihin mo na lang paano yung produkto. Okay, yan ay gawa sa okay. Okay. Again, okay. So now, last round para sa tayo. Tingnan na yung mga kay Mida. Okay. Okay, sabihin ninyo. Saan ka nag-progress ang pabalik? Okay, sige. Okay lang kayo. Para makita niyo talaga sino ang nanalo. Okay. Para sa unang pangkat, ang ang paggamit ng mga salita na nakakahikayan sa mga manunood. Okay. Bibigyan ko sila ng okay, pagkamalikhain. Okay, nakapagbibigay aliw sa manunood. Okay, unang pangkat. Ibilangin niyo kung anong points ninyo. Kaya magkano points ninyo. Okay. Para sa group first, ang call ang paggamit ng mga salita na kahit sa mga manood. Group first. Okay. Pagkamalikhain. Okay. Nakapagbibigay aliw sa manonood. Okay. Para sa pangatlong pangkat. Okay. Pagkamalikhain. Okay. Nakapagbibigay aliw sa manonood. Okay. So para sa unang pangkat, 30 plus 25. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pangatlong pangkat. Okay. Ay, tayo na kayo mupo na. Maraming salamat. Okay. May nakakatanungan pa ba? May nakakatanungan pa ba? Wala na. Okay. Grab your pencil. Grab your pencil.
pagtataya ninyo. Basahin ang bawat pangusap. Isulat ang tama kung pangusap ay tama. At isulat ang mali kung ang pangusap ay mali. Kaya sa pagbilang ng tatlo, dapat lahat ay magsuot tatlo. Dalawa. Lahat umupo. Lahat upo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos na si... Wait lang, hindi ko like tapos na. Okay, basa sa harap kung tapos na. Okay, and go back to your proper seat. Upo ng maayos. Upo ng maayos. Upo. Upo ng maayos. Una bang katatas na? Okay, ngayon is... Arpan.
binibigyan namin ng premyo